Hello guys! So, Happy New Year po sa inyong lahat. And meron po akong isi-share sa inyo na isang inspirational quote. So, relate po ako dito. Kasi hinanap ko talaga tong quote na ito at ang ganda niya. So, gusto kong i-share sa inyo kasi may kaugnayan ito sa pinagdadaanan ko ngayon. It is about sa rejection, 'di ba? So kapag nare-reject tayo, 'di ba, ang sakit sa loob, nakakapaiyak. 'Di ba? Naranasan niyo ba 'yon? Rejection, mahirap kalabanin ang rejection. Yung tipong tinanggihan ka, inayawan ka, ganon. So, yun. Yun ang topic natin for today. So, yan. Di ko alam kung anong title. Basta nakita ko lang to. So, hinanap ko siya kasi para mawala yung masamang pakiramdam na aking nararamdaman ngayon. So, ayan, gusto kong i-share sa inyo kung ano ba yung quote na ito na sana ma-inspire din kayo at makatulong sa inyo kasi napakagandang quote, inspirational quote ito. So, ayan. Okay, let's start. Babasahin ko na lang siya kasi di ako marunong tumula. So, rejection is the universe way of telling you, yan, you are worth something more. Diba? Kapag na-reject ka, feeling mo hindi ka karapat-dapat. Pero ito daw yung paraan ng universe para sabihin sa'yo, ipamulat sa'yo na ikaw ay deserve doon sa mas mahalagang bagay na yung para sa iyo. Yun. Merong mas mahalagang bagay para sa iyo. Kaya nawala sa iyo yung isang bagay na yon, diba? See rejection as a redirection. Yan. Tingnan daw natin yung rejection na yon bilang kumbaga ay pagliko ng ibang landas. That way, it won't hurt much. Para hindi masakit masyado. Trust that when the answer is no, there is a better yes down the road. O, diba? Ang ganda niya. Talagang nakakawala ng sama ng loob yung mga words na binibitiwan dito, diba? So, kapag meron daw mga pangyayaring negative, meron namang positive na naghihintay sa'yo, nag-aabang sa'yo. So, kailangan mong iwanan yung negative vibes na yon para mapunta ka dun sa positive. Diba? With time, you will understand why that door closed. Yan. So, kapag mas maganda yung napuntahan mo, makakalimutan mo yung hindi magandang nangyari, yung rejection na nangyari sa'yo. And maiintindihan mo kung bakit ka na-reject. O, diba? Napaka-motivational talaga ng mga words na ito. Alam nyo kasi guys, kanina, or ginawa ko ang channel ko dahil para lang sa pagiging reactionist sa Kalingap. So, ito yung purpose ko kung bakit ako gumawa ng channel na Gem111 Vlog. That is para lang po yan sa pag-reaction. Kasi 'di ba nag-open yung door para sa mga reactionist kay Kuya Val.
So, gumawa ako ng isa pang account para lang doon. And, sa tinagal-tagal ng aking paghihintay at pagpapapansin, napansin naman ako and tinanggap ako ni Kuya Val as a official Lingap reactor. So, kaya yon, nakakakuha ako ng video nila legally and nakakapag-react ako sa mga videos ng Kalingap. Pero sa mga nangyaring issue, parang tinamad akong mag-react. Almost a month or mahigit siguro akong hindi nag-react sa mga videos nila kasi parang nai-stress ako sa mga issue, diba? Ayokong ma-involve sa mga isyung masyadong hard. Yan, kaya nagpahinga ako sa pagre-react sa kanila. And alam nyo bang nangyari, guys? Kanina sa live ni Kuya Val, dahil sa mga isyung naganap, maraming pagbabago ang nangyari. Marami ang mga pati pangalan nag-iba. So di ba tinanggal ang mga category A, tapos may panibagong grupo, yung Unicap. Yun yung ipinalit sa mga Kalingap team, Unicap. So tapos ang mga reactors, sad to say guys, nilagos ang iba. So may bagong pangalan ang mga reactionist. Karepa, Kalingap reactors, ano ba yun? Nalimutan ko na. Basta yon, Karepa ang tawag sa mga bagong grupo ng reactionist ni Kuya Val. And before, ang dami talagang nag-a-apply as reactionist, as Kalinga partners. And nung mapasali ako sa reactionist, sa reactors, mahigit 100 kami, 135 yata. Yon, napasama ako dun sa 135 na yun. And nandun ako sa malapit na sa last. Yon. Pero thank God pa rin kasi nakasali ako, di ba? And kanina, inaabangan ko kung mababanggit ako and hindi na po ako nabanggit. Hindi, ibig sabihin lang no na hindi na ako Lingap reactionist, diba? Hindi na ako kasali. Ibig sabihin na tsugi na ako, na evict na sa reactors. Ayan. So inulit ko yung live kanina ni Kuya, baka nakaligtaan lang ako. Assuming ang gaga. Yan, inulit ko yung, kasi wala pang 1 hour yung live ni Kuya Val. So inulit kong panoorin, talagang wala ang lola nyo. Hindi na siya reactionist. And syempre, masama sa loob, di ba? Hindi maganda sa pakiramdam ang dumapo sa aking katawan. Hindi maganda. Pero guys, ayokong makulong sa ganong pakiramdam. Kasi nga, di ba, ang goal ko dito as a reactionist, hanapin yung positive side. So ayokong mamuhay sa mga negative energy, mga negative vibes. Kaya after nun, nag-search ako ng mga motivational quotes. And ito nga yung natagpuan ko. And nakaka-relieve. Tapos kanina, yung ano, may Kalingap partner na nag-live agad, si Nathan Cute. So nandun ako kanina sa ganun din, hindi rin siya nakasama. So ang daming hindi nakasali sa bagong grupo na ginawa ni Kuya Val. Hindi natin alam kung anong reason, anong plano niya sa
routine niya, diba? So ayan. And ito yung aking ginawang paraan para magamot yung aking masamang pakiramdam. Ay, ayoko nun. Ayoko makaramdam ng hindi maganda. Ayokong makulong sa mga bad moments na yan. So ito ipagpatuloy natin. So, diba, ayoko magpilit kung ayaw. Kaya yan, siguro merong ibang tawag dito, paraan or ibang bagay, mahalagang bagay na naghihintay sa akin as a vlogger. Diba? So, hanapin natin yun, guys. Iniisip ko kung basta mag-iba tayo ng content kahit pa itong channel na ito ay ginawa ko bilang isang reactors para sa pagiging reactor. So mag-iba tayo ng content, hindi tayo para sa isang reactionist. So hindi tayo pasado doon, hindi tayo magaling doon. Diba? Ang bagal ko magsalita, ang bagal kong mag-isip ng mga adlib na yan, di ba? So wala akong magandang content sa reactionist, sa pagiging reactionist, kaya hindi ako pumasa sa training. Sa training pa lang pala yun. Hindi pa official. Nangarap naman akong official, assuming talaga. So ayan, pagpatuloy natin. You didn't lose. You didn't lose them. So, their chapter is over. O, diba? Hindi naman sila nawala sa atin. Natapos lang yung bahagi, yung part na yon sa buhay natin. So, diba? Natapos na yung part ko as a reactionist sa Kalinga. Pero nandyan pa rin naman yung Kalinga. Pero yung memories andun pa rin. Stop fighting the process. Let those want to live. Diba? Huwag nating pigilan yung gustong umalis, kasi kung hindi naman dapat, kung hindi naman talaga po pwede, bakit pipigilan? Hindi naman natin yun pag-aari, diba? Huwag pigilan. Kahit sa mga love life nyo, mga boyfriend nyo, girlfriend nyo, pag ayaw na sa inyo, huwag nyo nang pigilan yan. Ba't napunta sa love life? So yan, wag daw pigilan. Yung gustong umalis, ibigay mo ang kaligayahan. O, diba? And let those who want to stay. Relax and let nature do its work. Ayan. The universe only has 3 answers. They are, number 1, yes. Kung para sa'yo yan, kahit ayawan mo pa yan, kung hindi yan aalis sa buhay mo, kung para sa'yo talaga yan, kahit ipagtabo yan mo pa yan, hindi yan mawawala sa buhay mo, hindi yan titikal sa'yo. Kasi nga, para sa'yo yan, kahit ayaw mo pa dyan. And the second one is, not now. So, kapag meron kang gusto sa buhay na hindi mo nakamit, ibig sabihin, hindi pa yun para sa'yo. Merong next pa naman. Huwag mo lang kalilimutan yung next chapter ng buhay mo. Huwag yung pag na-reject ka, iiyak ka na sa isang tabi. Diba? Example, si Kisses, excuse me, kung napanood nyo si Kisses, diba, sumali siya sa Miss Universe. So, expected ng lahat. Maraming nag-e-expect na mananalo siya kasi matalino siya. And ligwak, diba?
Ibig sabihin, hindi yun para sa kanya. So, ganun yun. Not now. Hindi yan para sa iyo ngayon. Maybe bukas, mamaya, mamayang gabi, or the next day, after New Year, yan. Maghintay lang po ng time na para sa inyo. And, yes, maghihintay ako ng time ko to shine. To shine daw. And the third one is, I have something better for you. Diba? Yan. So, lahat ng mga nawala, umalis, nag-reject sa'yo. So, lahat ng yon, wag pang hinayangan. I-let go ng bukal sa loob para hindi siya ma-pressure, hindi ka rin naman masaktan. Diba? The more na ikinukulong mo ang isang bagay sa kamay mo, mag-uumalpas yan. Hindi ka matatahimik sa buhay kung merong isang bagay na gustong lumaya sa'yo, pero pinanghahawakan mo at ayaw mong palayain. Hindi ka matatahimik dyan. So, let go. Hayaan mo siya. Magpakasaya siya sa kung ano ang gusto niya. And pag hindi naman siya doon naging masaya, magsisisi yan, diba? So, ganon. I have something better for you. And, love yourself so much that nobody will dare to love you half-hearted. Ano ibig sabihin nun? Mahalin mo daw yung sarili mo. Dahil walang ibang tao ang magmamahal sa'yo ng kahit kalahati ng pagmamahal mo sa sarili mo. Tama ba? Tama ba yun? Yun ang pagkaintindi ko. Diba, halimbawa, I love myself 100% or 50%, halimbawa lang. I love myself 50%. Merong magmamahal sa akin pero mga 10% lang, diba? So, di man lang nag 25%. Kaya, walang ibang magmamahal sa atin ng 50% kung hindi tayo rin. So, mahalin natin ang ating sarili. Huwag maghanap ng pagmamahal sa iba. Kasi, hindi talaga yun 100% or 50% na pagmamahal ang bibigay sa inyo. Kasi nga, di ba, mahal din niya yung sarili niya ng 50%. Mahal niya yung family niya or yung ibang pangarap niya sa buhay. So, ano pang mabibigay sa'yo? 5%, 10%. O, maswerte ka na kung 10%. Yan. So, instead na mag-seek ka ng pagmamahal sa iba, love yourself. Itodo mo na yan. One day, they will look back and regret. Kahit siguro mag-regret ka pa kung ayaw naman na sa'yo, hindi ka na rin tatanggapin. Kasi nung minamahal ka, lumayas-layas ka. Diba? So, yan. Be careful, guys. Sa mga ganyang palayas-layas. Paalis-alis, pahiwa-hiwalay ko, no. Pagdating ng oras, ay, ikaw pala ang mahal ko. No. May mga tao na mahirap nang maka-accept ulit once na nasaktan. Kaya be careful, guys, sa mga ganyang bagay. So, one day they will look back and regret they didn't write all their chapters with you. So, yun, guys. Ano pa bang sasasabi ko dito? Tungkol pa ba ito sa rejection sa akin o tungkol na sa mga pag chuchuba na yan? So, yun, guys, na i-share ko lang sa inyo yung
motivational quote na ito na napakaganda para sa akin. So sana relate din po kayo at makatulong din sa inyo na nagta-trying hard maka-move on sa mga bagay-bagay sa buhay. So yan guys, thank you so much and happy New Year!